Magandang araw na muli mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay na inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Margarita. Years old na si Rach nang pumanaw ang kanyang ama. Mula noon, hindi na ako nag-asawa pa. Kay Rach ko na lang ibinuhos ang aking panahon. Hindi naman niya ako binigo dahil lumaki siyang mabait at masunurin. Ngunit kung minsan, mapagbiro ang kapalaran. May mga nagbabalik na nakaraan. Hindi! Mami, wala pong sinabing ganyan sa akin si Jim. Siguro, natatakot siya makapag-break ka sa kanya pag nalaman mo. Naglihim siya sa akin. Samantalang ako walang itinago sa kanya. Aba, unfair yun para sa'yo, anak. At ang higit kong inaalala, kapag itinuloy mo pakikipagrelasyon sa lalaking iyon, maaari magdusa ka habang buhay. Kapag nangyari sa kanya o sa inyong magiging anak, ang nagganap sa kanyang ina. Mami! Kaya anak, please, habang maaga, makipag-break ka na kay Jim para na din sa ikabubuti mo. Pasensya ka na, Jim, ha? Masama talagang pakiramdam ko kaya gusto ko na umuwi ng maaga. Susunduin na lang kita dyan ngayon para maihatid sa inyo, ha? Ay, huwag na. Maaabala ka pa. Wait, girlfriend kita. Hindi ka abala sa akin. Next time mo na lang ako sunduin. Kasabay ko naman si Kyla. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? O sige, bye! Girl, talaga ba masama yung pakiramdam mo? Eh, kanina bago tumawag si Jim, nagtatawanan pa tayo Ayoko lang muna makausap at makasama siya, Kyla. Nagtatampo ka sa kanya? Pero, mabait naman siya. At mahal na mahal ka. Higit pa to sa tampo. May nalaman akong lihim nila. Lihim? Eh, anong kaugnayan nun sa relasyon ninyo? Di ba masarap ang pagkain dito? Ikaw lang Ngayon ka lang kasi... Jim, ano bang problema? Bakit hindi ka kumakain? Si Ritz kasi, Warren. Ha? Parang nagbago siya nito mga nakaraang araw. What do you mean? Ilang araw na siyang hindi napapasundo sa akin. At bihira din niyang sagutin ang mga call ko. Pag-text naman, talagang hindi niya sinasagot. Hindi siya nag-reply. Ang katwiran niya, busy raw siya. Baka naman totoo nga. Hindi ganun ang feeling ko, Warren. Feeling ko, iniiwasan niya ako. Bakit naman niya gagawin yun? Kaya nga, nagtataka ako. Sa loob ng 1 year na relasyon namin, hindi naman kami nagkagalit kahit minsan. Pero bakit mula nang makilala ako ng mami niya, bigla siyang nagbago? Tol, hindi kaya may kaugnayan ng mami niya sa naging pagbabago ng GF mo? Halos 2 weeks nang hindi dumadalaw dito si Jim. At sabi ni Ritz, hindi rin niya sinasagot ang mga text sa tawag ng lalaking yun. Hindi pa raw siya handang kausapin si Jim. Buti naman. Ibig sabihin, umepekto ang ginawa ko. Ngayon, makagaganti na rin ako sa iyo, Eliseo, sa pamamagitan na yung anak na si Jim.
Pero bakit nga hindi ka na naman papasok sa office, anak? Ha? Wala po akong gana, Daddy. Jim, alam mong hindi dapat ganyan ang maging attitude sa trabaho. Kung may problema ka, hindi mo dapat idamay ang trabaho mo. Daddy, Sinabi ko na rin po sa kanya yan, Tito Eliseo, kaso ayaw niya makinig. Ano bang problema nitong best friend mo, Warren? Ang girlfriend po niya, si Ritz. Oh, bakit? Nagkagalit ba sila? Lovers quarrel? no, hindi, Daddy. Hindi po kami nagkakagalit. Kung gano'n, anong problema nyo? Hindi ko alam. Mula po nung makilala kong mami niya, nagbago na siya sa akin. Ha? Bakit? Sino ba ang mami niya? Mabuti naman. Pumayag kang sumama sa akin dito sa park. Makapag-uusap tayo ng gusto. Pasensya ka na kung iniwasan kita sa loob ng 2 weeks. Hindi pa kasi ako handang harapin ka. Hindi mo ko... Pero bakit? Ano ba talaga ang problema, Ritz? Hindi mo alam? O ayaw mo pa rin ipagtapat sa akin hanggang ngayon? Talagang wala akong alam. Sabihin mo, ano nga ba yun? Bakit naglihim ka sa akin? Bakit hindi mo sinabing katotohanan tungkol sa pagkatao mo? Ano? Mabuti na lang kababayan ni Mama yung parents mo kaya alam niyang lahat. Ritz, wala akong inililihim sa'yo. Kung ano man ang sinabi ng mami mo, hindi totoo yun. Walang lihim ang pagkatao ko. Huwag mong palabasin sinungaling ang mami ko! Ikaw! Ikaw ang sinungaling! Manloloko! Kaya mula ngayon, tinatapos ka na sa atin ang lahat! Ritz! Break na tayo! Ritz? Bakit ka umiiyak? Nakipag-break na po ako sa kanya, Mami. Ha? Lalo po ako nagalit dahil pinalalabas pa niyang sinungaling kayo. Oh, nakita pala kayo ni Jim. Opo. At nakipagkalas na nga po ako sa kanya. Oh, tama yung ginawa mo, anak. Makaiiwas ka sa pagdurusa. Pero nasasaktan pa rin po ako. Mahal ko po siya, Mami. Lilipas din ang sakit na yan, Rich. Makakalimutan mo rin siya. I-block mo na siya sa mga social media account mo. Burahin mo na rin ang pangalan niya sa phone book mo. Mami. At lalo mong ibuhos ang panahon mo sa iyong trabaho. Hanggang ngayon pala, Jim, may sakit ka pa rin. Nangihina pa rin ako, Warren. Ganun ba? May kasama nga pala ako. Sinong Kumusta ka na, Jim? Kayla? Naawa ako sa'yo eh. Nung malaman ko dito kay Warren ha, nagkasakit ka. Kaya dinalaw kita. Wala akong kasalanan sa kaibigan mo. Ang mami niya nagsisinungaling sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Nung ipagtapat sa akin yun ni Ritz. Alam mo, naisip ko lang. Hindi kaya may galit ang mami ni Ritz sa pamilya mo, Jim? Kaya kanya sinisiraan kay Ritz? Posible yun. Kasi, kilala daw ni Tita Margarita ang daddy mo. Ikaw? Bakit ka na pa rito? Bakit mo idinamay ang mga bata, Margarita? Wala silang kasalanan? Hindi ako papayag na malahi ang kami ng taksil at manluloko. Oo, inaamin ko. Nasaktan kong damdamin mo. Iniwan kita at nagpaksal ako kay Olivia.
Pero yun ay dahil siyang tunay kong mahal. At matagal ko nang inihingi ng tawad sa iyo yun. Sobrang sakit. Sakit ang naramdaman ko no, Eliseo. Kaya dapat lang na masaktan din ang anak mo. Maramdaman niya na dama ko noon. Kaya siniraan mo kami sa iyong anak. Sinabi mong may lahi kaming baliw. Kahit ang totoo, wala naman. At wala rin sa mga kamag-anak ko ang nasa mental hospital. Tama na ang usapang ito. Break na mga anak natin. Napaghiwalay ko na sila. Mami! Bakit niyo ginawa yun? Rich, Para lang makaganti sa kanila. Niloko niyo ako. Sinaktan niyo ang damdamin ko. sandali anak. Magpapaliwanag ko. Wala si Jim. Kaya ang manloloko. Anak! Rich! Bumalik dito! Rich! Hindi ko akalaing magagawa mo to sa akin, Mami. Ang mga people na maaaring manloko sa akin. Bakit ikaw pa? Bakit? Hintayin mo ako! Ayoko na makita ka, Mami! Galit ako sa'yo! Hindi na ako makabalik sa bahay! Hindi na! Speaking, Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room. Anak ko, Calling Dr. maawa ka. Emergency room right Gumising ka na. Hindi ko kayang mawala ka na. Si Rich, nagkakamalay ng anak ko. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Mami. Anak, narito ako. Hindi ako umalis. Wala naman dala ka rito sa ospital. Mami, patawarin mo ako sa ginawa ko, anak ko. Nagsisisi na ako. Totoo po. Oo, anak. Katunayan, humingi na rin ako ng tawad kina Jim at Eliseo. Huwag ka na sana magalit sa akin, anak. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maituwid ang aking pagkakamali. Napatawad naman ako ng aking anak. Pati na rin ni na Jim at Eliseo. Katunayan, ngayon ay balai ko na si Eliseo. Tunay nang magaan sa damdamin ang walang kinikimkim na galit. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Margarita. At ito ang aking buhay. Walang ibubungang mabuti ang paghihiganti. Kaya marapat lang na ito'y huwag ugaliin. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Susan Robles sa papel na Margarita. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Floro.
mahirap ang buhay namin ni Inay nang iwan kami ni Itay. Naging sakitin kasi si Inay at ako naman naligaw ng landas. Ayun, tinamaan ko. Sa dami ng tama mo, malabong mabuhay ka pa. Aalis na ako rito para makuha ko ng kabuuang bayad ko. Mahusay ka talaga, Floro. Hindi nagkamali ang kaibigan ko sa pagre-recommenda sa'yo, ha? Ayoko kasi na napapahiya ako sa kliyente ko eh. Para naman mas maging magandang kita ko, Don Roberto. At dahil nagawa mo ng pulido ang ipinatrabaho ko sa'yo, eto. Ayan, ang kabuuang bayad ko. May bonus pa yan, ha? Salamat ho. Hindi pa tayo tapos. Bakit ho? May isa pa akong gustong ipatrabaho sa'yo. Ang dami niyo ho palang kaaway. Ayoko kasi na inahablangan ang aking landas. Sino po ang gusto niyong trabahuhin ko? Okay. Tatawagan kita kapag naihanda ko na mga kailangan mong info. Maganda ka lang, ha? Arreglado, Don Roberto. Gabi na. Wala pa ang anak ko. Sana na naman kaya siya nagpunta. Dahil? Ay, dumating na siya. Anak, narito ako sa silid. Bumili po ako ng mga gamot niyo. Pati ng pagkain natin. Para makakain na tayo bago kayo uminom ng gamot. Salamat, anak, ha. Ay, kaya lang saan mo na naman kinuha ang perang ginastos mo sa mga Nay, yan? pinagtrabahuhan ko yun. Huwag niyo nang intindihin. Basta tanggawin niyo, magpagaling kayo. Anak, pasensya ka na. Nagiging problema mo na ako. Hindi niyo naman ho kasalanan na magkasakit eh. Si Itay, siyang may kasalanan sa paghihirap natin dahil pinabayaan niya tayo. Ang ganda naman ito, Floro. Sigurado mahal ito. Okay lang yun, Divina. Talagang nagtabay ko ng pera para mabili ko ang bracelet na yan. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Pinagtapat mo na sa akin ang tunay mong trabaho. At sa kabila noon, hindi kita nalayuan. Naging mabuti pa rin ang pakikitungo ko sa'yo. Kaya naman nagpapasalamat ako. At lalo ka rin napamahal sa akin. Pero sana, kung talagang mahal mo ko, iwan mo na ang trabahong yan. Divina, Mapanganib yan. At isang masamang trabaho. Flora, magbagong buhay ka na. anong magiging trabaho ko? Hindi naman ako nakapagkolehiyo. May iba pang mapagkakakitaan. Mabuting trabaho. Idilat mo lang ang iyong mga mata. Ay, Divina! Ang ganda naman ng bracelet na bigay sa'yo ni Floro. Kung hindi nga lang ayoko masaktan ng loob niya, hindi ko to tatanggapin, Chona. Huh? Eh, bakit naman? Dahil galing yan sa hindi maganda niyang trabaho. Oo, ganun na nga. Ano nga ba talagang trabaho niya? Eh, hanggang ngayon ayaw mong sabihin. Pasensya na. Pero hindi ko talaga pwedeng sabihin. Alam mo, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang siya sa trabaho niya. Tapos, tanggapin mo na lang lahat ng mga alas na ibinibigay niya. Chona? Oh, eh diba? Hindi mo naman hinihingi sa kanya yun. Kaya wala kang kasalanan. Pero gusto ko nga magbago siya. Para sa aming dalawa.
Akala ko, hindi na matutuloy ang trabaho ko sa inyo, Don Roberto. Matagal kasi bago niyo ako tinawagang uli. Nagpalamig lamang ako, Floro. Para kung may mangyari man sa kanya, hindi ako mapag-iinala, di ba? Sino po ba ang taong gusto niyong ipatumba? Okay. Ito. Ito ang envelope. At nariyan ang kanyang picture. Maging ang paunang bayad ko sa iyo. Ha? Ang tirahan po niya, narito ba? Lahat ng info na kailangan mo nakasulat na dyan. Kompleto. Okay? Aha. Balitaan mo na lamang ako, ha? Kung ano ang nangyari. Malaking halaga ng naiipon ko. Nabayaran ko na rin itong binibili kong bahay namin ni Inay. May kabuhayan na ako kahit papano. Hindi na kami magugutom ni Inay. At madaragdagan pa ang pera ko dahil sa perang ibinigay ni Don Roberto. Patingin nga nitong nasa envelope. May dagdag ang perang ibinigay niya. Ang picture, eto. Hindi. Ang nasa picture, hindi ako maaaring magkamali. Floro, may gumugulo ba sa isip mo? Oh, wala ho na eh. Napapansin ko kasi, patamlay ka. Pagod lang po ako. May problema ka nga. Papaano ka napagod? Hindi ka pa naman umalis ng bahay. Nay, Tungkol ba sa trabaho mo ang bumabagabag sa'yo? opo. Sabi ko na naman kasi sa'yo, iwan mo na ang gawain yan. Hindi sa lahat ng panahon makakaligtas ka sa batas ng tao, anak. At lalong hindi mo maliligtasan ay ang batas ng Diyos. Nay, Anak, pakiusap. Iwan mo na ang gawain yan. Mga ibang lugar tayo. Doon ka magsimula ng isang bagong buhay. may pagkakasala kay Don Roberto ang taong ito. At may kasalanan din sa akin. Kaya dapat lang siyang singilin. Anak, matakot ka naman sana sa Diyos. Itigil mo na yan. Tamang pwesto ko rito sa madilim na bahagi ng kalyang ito. Palapit na siya rito. Gusto kong bago kita patayin, masumbatan man lang kita. Sandali. Sandali. Sino ka? At bakit mo ako inapakan? Hindi mo na nga siguro ako natatandaan. Hindi lang dahil madilim dito, kundi dahil matanda ka na. Oh, Matagal na panahon na tayong hindi nagkita. Pero ako, hindi kita makakalimutan. Dahil pinabayaan mo kami ni Inay. Floro. Ako nga, ang batang yung pinabayaan. Kaya naging isang hard killer. Ano? Hindi. Alam mo bang inutusan ako ni Don Roberto para patayin ka? Si Roberto? Wala akong kasalanan sa kanya. Hindi lang niya matanggap na naungusan siya ng aking kumpanya. Pero para sa akin, malaking kasalanan mo. Iniwan mo kami ni Inay. Sumama ka sa ibang babae. Kaya kami naghirap. At naligaw ako ng landas. Floro. Hindi na kayo naawa sa akin. Hindi niyo man lang ako tinulungan. Wala kayong kwentang ama. Wala akong kasalanan sa inyo. Lalo na sa'yo. At hindi rin ibang babae ang dahilan. Kaya ako kayo iniwan ni Minda. At anong dahilan? Nahuli kong may kalaguyo ang nanay mo. Sinungaling! Yan ang totoo. Kahit tanungin mo siya. At ikaw, hindi kita tunay na anak. Ano? Oo.
Anak ka niya sa dati niyang nobyo. Tinanggap kita. Inaring anak. Dahil ang akala ko, magbabago na si Minda. Pero nagkamali ako. Nagawa pa rin niya akong pagtaksilan. At sa sarili ko pang pamamahay. Ngayon, masisisi mo ba ako? Kung iwan ko ba kayo? Kung kasalanan man ang ginawa ko, sige! Patayin mo ako! Masamang loob ko sa nalaman ko, Divina. Ang taong kinamuhian ko ng mahabang panahon dahil sa akala ko may kasalanan sa amin, siya palang walang pagkakasala. Dahil si inay ang nagkamali at inilihim pa niya sa akin yun. Naunawaan kita, Floro. Pero mas makabubuti. Pawiin mo na ang puot sa iyong puso. Patawarin mo na ang iyong ina at maging ang iyong sarili. At simulan mo na ang ganap na pagbabagong buhay. Totoo. Totoo ang sinabi ni Pepito, anak. Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala. Pero inilihim niyo sa akin ang lahat. Pinapaniwala niyo ko sa isang kasinungalingan. Matawad, anak. Natakot akong kabuhian mo. Kaya hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Kinamuhian ko siya. Muntik pang patay. Yung pala hindi naman dapat. Patawarin mo sana ako, anak. Matagal na panahon ko pinagsisihan ang aking nagawa. At marahil ang paghina ng aking katawan ay parusa sa akin ng langit. Dahil sa aking kasalanan. Pinatawad ko si inay. Hindi ko na rin ginambala pa si Itay Pepito. Hindi na rin ako nagpakita pa kay Don Roberto. Sa halip, nagbagong buhay ako, kapiling si inay at ang aking kabiyak na si Divina. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Floro at ito ang aking buhay. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya huwag ibintang ng tao sa iba ang nagawang pagkakasala. Mga nagsiganap, Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Floro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Ramil. Isa akong security guard. Mahirap lang kami. Kaya naman high school lang ang natapos ko. Kaya lang mapasok ako sa trabahong ito ay labis ko itong pinahalagahan. Pakinggan po ninyo ang paglalahad ko. Ramil,
Ang aga mo na naman pumasok ah. Ay, alam mo namang ayokong mahuhuli sa trabaho, Dexter. Sa bagay, kaya nga naging security guard of the year ka eh. Ay, teka, Ramil. Yung isang homeowner, si Sir Teddy, dumarating. Good morning sa inyong dalawa. Ay, magandang umaga rin po. Sir Magandang Teddy. umaga po, sir. Magandang umaga rin. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, sir? Kumusta naman ang pagbabantay nyo dito sa subdivision? Eh, sa time ko naman po, wala namang problema, sir. Ayos lang. Sa akin din po, sa oras ng duty ko, sir, okay lang. Hindi mo naman kayo nahihirapang pakisamahan yung ibang homeowners? Eh, hindi naman no. Kasi hindi naman pare-pareho mga tao, sir. Kaya kami na lang pong nag-a-adjust. Yan ang gusto ko sa iyo, Ramil. Mahaba ang pasensya mo. At syaga ka. At masipag siya, sir. Naging security guard of the year nga siya eh, sa agency namin. Oh, Ano ka ba naman? Uy, totoo naman yung mga kaibigan, di ba? congratulations, Ramil. Ay, sir. Ay, mamaya nga pala, after ng duty mo, ha? Puntahan mo ko. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige. Maiwan ko na kayo, ha? Sige po. Dexter, narinig mo ba yung sinabi niya? Oo naman. Pinapapunta ka ng kamukha mo sa kanila. Tigilan mo ay pagsasabing kamukha ko si Sir Teddy. Eh kasi naman magkahawig Mas talaga rin. matangkad at mas mataba ako kaysa sa kanya, no? At mayaman naman siya. Samantalang ako mahirap lang. Kaya hindi kami magkamukha. Oo na, sige na. Pero ano kaya sasabihin niya sa'yo? Maupo ka, Ramil. Salamat po, sir. Pinapunta kita rito dahil gusto kong alokin ka na maging gwardya namin. Oh, Huwag ka mag-alala. Dodoblehin ko ang sahod mo. Pumayag ka lang. Kasi kailangan ko talaga ng tapat, masipag at mapagkakatiwalaang gwardya. sir, At pakiramdam ko, ikaw ang hinahanap ko. ako maraming salamat po, sir, sa tiwala niyo. Pero, nagtataka lang ako, sir. Bakit pa po ninyo pababantayan itong bahay niyo? Nasa loob naman kayo ng subdivision. May nagbabanta po ba sa inyo? Ang totoo, wala naman akong kagalit. Iba ang problema ko. Anak, eto ng kape mo, oh. Ay, salamat, Nay. Mabalik tayo doon sa kwento mo sa akin kanina. Ibig mo sabihin, anak? Tinanggap mo yung alok ng mayamang iyon? Opo. Kung sa bagay magandang alok niya, bukod sa dobleng sahod, libre ka pa sa pagkain. Mas makakaipon ka. At hindi lang po yun, Nay. Mabait po si Sir Teddy. Hindi po siya matapobre kahit mayaman. Kaya gusto ko po siyang matulungan sa problema niya. Ha? Bakit, anak? Ano bang problema niya? Ang tagal mo namang dumating, Cheya. Nakailang text ng kapatid mo. Si kuya naman, sobrang atat naman sa'yo. Miss ko na nga rin naman siya. 2 days na kami hindi nagkikita. Bakit nga ba? Nag-iingat lang. Nakita mo yung lalaki nagbukas sa'yo ng gate kanina? Oo, syempre. Pogi Basta pogi nakikita ng mata ko. Ikaw talaga. Sino nga ba yun? Kinuha siya ni Teddy para maging gwardya namin. Ha? Bakit? Siguro. Gusto akong pamanmanan ng asawa ko. Kaya nag-iingat ako. Don't worry, Beshi. Wala naman siya malalaman. Dahil walang guy na nagpupunta rito. Ang hindi niya alam, kuya kong jowa mo. Uy, huwag ka maingay. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo, mapurnana pa ang kayamanang magiging akin pag nawala si Teddy. Gusto mo ba, Tricia? Jowain ko ang SG na yun. Ano? Para safe tayo. I can do that. Kung ganon, nagtataksil sa amo mong lalaki ang kanyang asawa? Opo, Nay.
Yun ang narinig ko sa usapan ni na Ma'am Tricia at ng kaibigan niyang si Chea. Ay, naku. Kawawa naman ang Sir Teddy mo. Oo nga, Inay. Ewan ko pa, kung bakit nagawa pa yun ni Ma'am na lukuhin siya. Mabait at gwapo naman si Sir Teddy. Mayaman pa. Yan. Yan ang malungkot na katotohanan ng buhay, anak. Kung papaanong may mga lalaking babaero, may mga babae ring lalakero. Hindi marunong makontento. Ano? Sinabi mo na ba sa amo mo o natuklasan mo? Hindi pa po eh. Kasi gusto kong makakuha pa ng ibang ebidensya. Kaya plano ko na subaybayan sina Chea at Ma'am Tricia. Tama po kayo, sir. May masama ngang ginagawa ang inyong asawa. Ano? Sinong kalaguyo niya? Nakuha mo ba sila ng larawan? Magugulat kayo, sir. Dahil ang kalaguyo niya ay ang kapatid ng best friend niya. Ang mga walang iya. Sir, Kaya pala hindi ko mahuli. May kasabot. At kapatid pa na kaibigan niya kasalo niya sa pagtataksil sa akin. sir, huminahon po kayo. Mapapatay ko sila, Ramil. Mapapatay ko sila! Kapag ginawa niyo yun, sir, masasayang lang ang pagtulong ko sa inyo. Dahil masisira din ang buhay niyo. At iyon po ang ayoko mangyari. Napakawalang yan ni Tricia, Ramil. Wala siyang kwenta. Nasa inyo mga litratong nakuha mo. Sir, pwede niyo itong gamitin para idemanda sila. Makukuha niyo po ang katarungan nang hindi nadudungisan ng inyong mga kamay. Saan ka pupunta, Tricia? Mamamasyal kami ni Chea, oo. Nagpasama kasi siya sa akin, kaya pupunta ako sa kanya. Sinungaling! Bakit mo ko sinampal? Wala naman akong kasalanan sa iyo, Ngayon lang kita sinaktan ng ganyan. Pero ako, matagal mo nang sinasaktan. Nilagyan mo ako ng dumi sa ulo. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko maintindihan yung mga Hindi ka talaga aamin! Ha? Hindi! Aray ko! Tama na! Sumasobra ka na! Alam ko na ang pagtataksil niyo sa akin ng kapatid ni Chea. Nasa akin ang mga larawan niyo. Napakasama mo, Tricia. Hinakaw kita sa hirap. Pati ang pamilya mo. Ito mo pala ay gaganti mo sa akin. Teddy, magpapaliwanag ako, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Sa korte na kayo magpaliwanag ng kalaguyo mo. Lika, Ramil. Sadom ka rin. Naku, pasensya na, sir. Hindi po ako umiinom ng alak eh. Sir, hindi naman kasi lula sa sakit na nararamdaman yung alak. Aminin ko, nasasaktan ako. Pero sa isang banda, natutuwa rin. Sir? Natutuwa dahil talutas ang problema ko nang hindi natutungisan ang aking mga kamay. Ako rin po natutuwa rin, sir, dahil nakinig po kayo sa akin. Salamat sa tulong at payo mo. Nakuha kong katarungan para sa akin. At kasama ko pa rin ang anak namin ni Tricia. Sir, mabait kayo. At hindi matapobre na tulad ng ibang mayayaman dito sa subdivision. Kaya naman ho, tinulungan ko po kayo. Mula ngayon, Ramil, hindi mo na ako amo. Anong... Ibig kong ituring mo kung isang kaibigan. At gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Magandang hapon po, Aling Maura. Oh, Dexter. Ikaw pala. Ramil po, nandiyan po ba? Matagal ko na po kasing hindi nakakakwentuhan ng kaibigan kong yun eh. Ay, wala pa eh. Pero darating yun. Dahil isasama niya rito ang kanyang Sir Teddy. Si Sir Teddy?
Pupunta dito? Ay, oo. Gusto raw ako makilala. Ay naku, mabait po yun, Aling Maura. At kamukha pa ng kaibigan ko. Talaga? Oo. Ah, hindi nabanggit sa akin yun ni Ramil. Diyos ko. Totoo nga pala ang sinabi ni Dexter. Kamukha ni Ramil. Ang lalaki Oh, yan. ito. Sir, nagulat si inay. Hindi ko sinabanggit sa kanya na magkamukha tayo. Magandang hapon po, Aling... Maura. Maura po, sir. Maura Cristobal. Maura? Maura Cristobal? Inay? Anak ko. Anak ko. Kaya pala kapangalan mo si... Inay? Ibig bang sabihin ito? Siya ang kakambal ko? Oo, anak. Siya ang kakambal mo ipinaampung ko kina Mrs. Santiago. Nang 5 taon pa lamang kayo. Patawarin mo sana ako, Teddy, anak. Ginawa ko yun upang maipagamot nila ang iyong malubhang sakit noon. Pero paniwala ka, napakasakit sa akin ang lahat. Naunawaan ko po kayo, Inay. Hindi po ako galit sa inyo. Sinabi rin po sa akin ni na Mami na wala po kayong hininging pera sa kanila. Ang gusto niyo lang ipaggamot nila ako. Totoo yun, anak. Kaya pala maghawig tayo. Kaya pala magaan ang loob ko sa iyo. Ikaw pala ang kakambal ko. Toby. Masayang-masaya kaming lahat ng mga sandaling yon. Dahil isang matamis na katotohanan ang nahayag sa amin. At yun na rin ang naging simula ng pagkabuo ng aming pamilya. Sana po naibigan nyo at pinapulutan ng aral ng aking inilahad. Ako nga po pala si Ramil, isang security guard. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, June Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Jenaline de la Cruz, Maynard Lanticho at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kwento ang inyong maririnig at kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Clara. 16 na taong gulang pa lang ako, ay naging kasambahay na ako. Ako kasi ang panganay sa aming magkakapatid at siya naging katuwang ni inay nang pumanaw si Itay. Dahil sa trabaho ko, nakatapos ng kolehiyo ang 2 kong kapatid. Marami na ako naging amo, mga mababait naman. Kaya lang, sila yung sa abroad na nanirahan. Kaya nitong huli, ay napunta ako kina Ma'am Elenita. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Clara, ayos na ba sa'yo ang silid mong to? Opo, Ma'am. Ang ganda nga po eh. Salamat po. Buti naman nagustuhan mo. Kaibigan ng kapatid kong si Jimmy, ang pinsan mo si Kaloy.
Kaya naman ayoko mapahiya sa kanya. Ako rin po, ma'am. Ayoko po mapahiya sa inyo. Ayoko po masirang tiwala ninyo sa pinsan ko. Lalo na, kaibigan pala siya ng kapatid ninyo. Magkakasundo tayo kung ganon. May itatanong lang po sana ako, ma'am. Ano yun? Yung babae po sa sala, kamag-anak niyo po ba siya? Hindi. Yan si Neneng. Katulong din siya rito. Mahigit 100 taon na. Katulong din pala. Bakit ang sama kung makatingin? Clara, pagkatapos mo maglaba at magplancha, magluto ka ha? Bakit, Neneng? Di ba paglilinis ng bahay at pagluluto ang toka mo rito? Ay, buisit na to. Nagtatanong pa. Ano? Para naman matikman namin yung luto mo. Malay mo, sumama ang pakiramdam ko o di alam ko nang may magluluto para kina sir at ma'am. O, sige. At saka Clara, Ah? dapat kung anong iutos ko sa'yo ha, dapat sumunod ka na lang. Huwag ka na maraming tanong. Kasi, mas matagal na ako dito sa'yo. Tawag niyo raw po ako, Sir Teddy. Oo, Clara. Masarap ka palang magluto. Nagustuhan namin ni Elenita ang luto mo kanina. Salamat po. Gusto ko sana, sa'yo na rin ipagawa ang pagluluto mula ngayon. Ho? Oh, ba't nagulat ka? Hindi naman mahirap yun, di ba? Madali lang naman yun. Mas mahirap pa rin ang maglinis itong bahay dahil malaki ito. Kaya ikaw na lang ang magluto para naman gumaan ang trabaho ni Neneng. Opo, sir. Saka, kapag may iniutos si Neneng sa'yo, sundin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ay, salamat. Nakatapos din ako ng mga trabaho ko. Si Neneng naman kasi, umaabuso. Inutusan pa ako maglinis ng bahay samantalang trabaho naman niya yun. Mimihasa, porket inaayaw na siya ng amo naming lalaki. Mukhang siya magiging problema ko rito ah. Si Ma'am Elenita naman mabait eh. Pahinga na nga lang sa kwarto ko. Baka makita pa ako dito ni Neneng. Utusan na naman ako. Aba, ano itong natatanong ko sa bintana? Si Neneng? At si Sir Teddy? Naghahalikan sa garden? Oh, Diyos ko. May relasyon sila. Kaya pala ang lakas ng loob ni Neneng na tratuhin ako ng hindi maganda dahil may relasyon sila ni Sir Teddy. Uy, kawawa naman si Ma'am Elenita. May kapansana na nga. Niloloko pa nila. Tiyak na magagalit ang kaibigan ko kapag nalamang pinagtatak sila ni Teddy, si Elenita. Mahal na mahal ni Jimmy ate niya, Clara. Nasaan ba siya? Alam mo sa kalagayan ng ate niya? Dapat narito siya eh. Ilang taon na siyang nasa abroad na nagtatrabaho. Pero pauwi na siya. Tatawagan ko siya para malaman niyang lahat. Teka, paano naman ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Ma'am Elenita ang lahat? Huwag na. Kasi baka hindi ka paniwalaan ni Elenita eh. Laban sa kanila. Pero, bantayan mong mabuti si Elenita. Para kung makaisip sila ng masama laban sa kanya, matulungan natin siya. Ang sarap mo talaga magluto, Clara. Ay, ang dami ko nakain. Mabuti naman po, ma'am. At nagugustuhan ninyo yung mga luto ko. Ang totoo niyan, mas masarap ka magluto kay Neneng. Mas masipag ka pa. Eh siya kasi tamad.
Alam niyo po yun, ma'am. Oo. Alam ko rin na madalas niya ipagawa sa iyo yung mga trabaho niya. Tagal ko na nga siyang gustong paalisin eh. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Nagustuhan niyo ba ng pamangkin ko ang pasalubong ko, ate? Ay, oo, Jimmy. Oo. Tuwan-tuwa nga si Tenny. Pero, mas natutuwa ako. Dahil ngayon narito ka na. May kakampi na kami ng anak ko. Ate? Si Teddy. Matagal niya na ako pinagtataksilan. Siguro dahil hindi ko na siya mapaligaya. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako magaling sa pagka-paralyze ko. At ang lalo pang masakit sa akin, pati katulong namin si Neneng. Pinatulan niya. Alam mo na pala ang tungkol doon. Alam mo rin? Paano mo nalaman? Nanita, ano ibig sabihin nito? Bakit sabi ni Clara, ipina-empake mo sa kanya lahat ng mga gamit ko? Dahil ito na ang huli sa dali mo sa pamamahay ko, Teddy. Pagkatapos ng pag-uusap natin, lalayas ka na. Ano? Ako, pinalalayas mo? Wala akong alam na kasalanan ko sa'yo. Taksil ka! Maraming beses mo ako niloko. Pero nagpasensya ako dahil gusto ko manatiling buo ang ating pamilya. Kaso hindi ka naman nagbago. Pati si Neneng, pinatulan mo. Hindi totoo yan. Narito sa cellphone ko. Nariyan ang lahat ng larawan nyo. Kaya hindi ka na makapagsisinungaling. Napakasama mo, Teddy. Ah, Nagawa mo pa ito sa panahong higit kang kailangan ng kapatid ko. Elenita, patawarin mo ako. Natukso lang ako. Dahil na rin sa pagkukulang mo sa akin. Gago! Kahit ano pa sabihin mo, wala ka na sa katwiran. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo. Lumayas ka na. Isama mo na yung katulong na kabit mo. Hindi na kita kailangan. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, Clara, ha? Sa pagprotekta mo sa amin ng anak ko. Lalo na nung wala pa rito sa bansa si Jimmy. Amo ko po kayo, ma'am. At mabait pa. May kapansanan na nga kayo. Lulukuhin pa. Kaya naawa po ako sa inyo. Matagal nang alam ni ating lahat. Talagang hinintay lang niyang makauwi ako rito. Sinayang na lalaking iyon ang pagmamahal at pagtulong ko sa kanya para umasenso. Makakalimutan mo rin siya, ate. Ang mahalaga, malaya ka na ngayon sa kanya at hindi ka na niya masasaktan. Tama po si Sir Jimmy, ma'am. Clara, pwede bang mula ngayon, ate na lang ang itawag mo sa akin? Kasi dahil sa kabutihan mo, hindi na iba ang turing ko sa'yo. Po? Oo nga naman, Clara. Sa akin naman, Jimmy na lang itawag mo. Total, ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo eh. Kayo ang bahala. Ate Elenita, Jimmy.
Jimmy, mukhang may tama ka sa pinsan ko ah. Uy, kanoy naman. Bakit mo itinatanong kung may nobyo na siya? Kung sakali bang ligawan ko siya, Oh, tututol ka? nakita mo na? Di umamin ka rin. Bakit naman ako tututol? Jimmy, kaibigan kita. Alam kong hindi mapapahamak sa yung pinsan ko. Kung gusto mo, ilalakad pa kita sa kanya eh. Kahit naman hindi mo gawin yun, handa akong patunayan kay Clara na tapat ang hangarin ko sa kanya. Pero siyempre, mas matutuwa ako kung tutulungan mo ako. Napakaligaya ko, Clara. Dahil nakatitiyak ako na magiging isang mabuting kapiyak ang aking pinakasalan. Lalo akong maligaya, Jimmy. Dahil tinanggap mo ko. Kahit katulong lang ako. Hindi hadlang sa pag-ibig ang pagkakaiba ng kalagayan sa buhay ng dalawang nagmamahalan. Akalain ko bang sa haba ng panahon ng pagiging katulong ko, kapatid pala ng amo ko ang mapapangasawa ko. Ang aking Mr. Right. Isa na ang anak namin ni Jimmy. Sina Ate Elenita naman, kasama pa rin namin. Nakakalakad na siya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Clara, at ito ang aking buhay. Lahat ng kaapihan ay may katapat na katarungan at ang lahat ng kabutihan ay may gantimpalang nakalaan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Yunel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Clara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na naman pong nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Divina. Isa sa pinakamal... Troy, may damit ka na ba? Dapat, gwapong-gwapo ka sa birthday party ni May. Malay mo, ipakilala ka na niya sa mga parents niya. Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo yung isusuot mo para mapansin ka ni Irene. Crush na crush mo yung best friend ni May, di ba? Kaya nga excited ako para bukas eh. Kaya nga pala, uuwi ako ng maaga mamaya. Bibili ako ng regalo para kay May. Anong bibilin mo? Dapat bro, yung social ah. Mayaman si na May. Baka mamaya niya nang bilin mo eh. Local pala. Baka pagtawanan ka ng parents niya. O Troy, hinalansya ko na yung susuotin mo bukas. Talaga, ma? Oo. Saan mo binili? Saan? Anong binili? Ano pa bibili ko? Inubos mo nga yung laman ng ATM ko para dyan sa regalo mo kay May. Diyos ko, mas mahal pa nga yung kwintas na yan sa washing machine natin na second hand. Ano palang susuotin ko bukas? Suit! Tailored suit! Hiniram ko sa pinsan mo si Michael. Hiniram? Oo. Ma, a-attend ako ng birthday party ng girlfriend kong anak ng businessman. Mayayaman ng imbitado. Sigurado magagara ang mga damit nila. Bakit naman hiram na damit lang ang ipasusuot mo sa akin? Hoy, Troy! Huwag mo ko pagtatapos
taasan ng boses, ha? Pagod na ako sa katatrabaho kanina sa restaurant. Hindi na nga ako magkanda ugaga sa dami ng mga customer. Ay, ngayon, kung ayaw mo magsuot ng hiram na damit, huwag kang umatid. O kaya, isang lami ang binili mong gintong kwintas para dyan sa girlfriend mo na anak ng mayamang negosyante. Good evening po. Salamat sa pagpunta ninyo. May, Hoy! Troy! hi. Ang ganda mo. Thank you. Ikaw din. Ang gwapo mo sa suit mo. Salamat. Ay, teka. Ipakilala kita sa parents ko. Wag na, May. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Sa gwapo mong yan? Ayun, sina mama at papa. May mga kausap pa kasi business partners nila. Buti pa, dito muna tayo maupo. Siya nga pala. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ha? Regalo ko para sa'yo. Naku, nag-abala ka pa. Pero thank you. Uy, bubuksan ko na ha. Alam mo, kapag may nagre-regalo sa akin, binubuksan ko kaagad kasi na-excite ako. Simple lang yan. Pagpasensyaan mo na. Wow! Ang gandang kwintas. Anong pendant na to? Sun? Oo. Kasi, you are my sunshine. ang corny ko ha. Sorry. Hindi. Ang cute mo. Oh, isuot mo na sa akin. Ay, talaga? Pero may suot ka pang kwintas. Tanggalin mo na lang yung isa, tapos itong ipalit mo. Sigurado ka? Oo, mas gusto ko to. Itong regalo mo sa akin. Oh my, nangangalay na pa ako. Dapat pala yung medyo mababang heels lang na sinuot ko. Asa na ba ito si Eduardo? Sabi niya kukuha lamang siya ng wine. Kailangan pa namin batiin yung ibang mga bisita. Ma! Oh, iya! Ma, papakilala ko nga pala sa inyo si Troy. Magandang gabi po. Troy? Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang pa. Close friend ko siya, Ma. Close friend. Nice meeting you, Iho. Mukhang hindi masyadong fit sa'yo ang pantalon mo. Kasi po... Ma, Anong trabaho ng mga magulang mo? ang mama ko po, manager Manager ng... ng isang restaurant po. Anong restaurant? Marami kami kakilalang owner ng restaurant. Ay, Ma, tinatawag na kayo ni Papa, you know? Excuse me. Ay, Troy, pasensya ka na ha. Hindi pa kita pwedeng ipakilala sa kanila as boyfriend. Bahol pa kasi talaga ako mag-boyfriend eh. Sana, naiintindihan mo. oo. Oo, May. Naiintindihan ko. Troy, kumain ka na. 11:00 na, oh. Kumain ka na nang maisabay ko na yung kinainan mo doon sa mga hugasan ko bago ko umalis. Mag-home service ako ngayon. Total day off ko naman. Sayang yung kikitain ko sa pagre-reband ng buhok. Ayokong kumain. Bakit? Ay, hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Kasi tulog na tulog ka. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Ay, kanina pala. 2:00 ka na yata nakauwi ng umaga. Bakit ba kasi sa restaurant lang kayo nagtatrabaho? Hindi ba kayo pwede lumipat ang trabaho? Ano? Magtrabaho ka naman sana dun sa mga kilalang kumpanya. Hindi yung restaurant na kainan lang ng mga driver ng bus at jeep. Ano? Kainan lang ng mga driver ng bus at jeep? Anong problema mo sa pinagtatrabahoan ko, ha? At anong akala mo doon sa mga driver ng bus at jeep? Mabababang uri ng tao at nilalang mo, ha? Kung walang mga driver, paano ka sa tingin mo makakarating doon sa eskwelahan araw-araw? Kung sana hindi ganyan ang trabaho nyo, sana maayos ang buhay natin ngayon. Sana hindi ako nahihiyang sagutin ang tanong na ano ang trabaho ng magulang mo. Sumusobak sila! Sambalin niyo ako! Totoo naman ang sinasabi ko Kung hindi sana kayo nagpabuntis ng maaga, sana nakapagtapos kayo ng magandang kurso. Sana maayos ang trabaho nyo ngayon at sana may tatay ako! Ay!
bakit na parito ka? Hiram ka ba ng pera? Ganyan ba tingin niyo sa akin, Chong? Akala niyo ba, binibisita ko lang kayo para manghiram ng pera? O, bakit hindi ba? Oh, bakit? Bigla-bigla ka nalang umiyak dyan. Teka. Maupo ka nga rito. Chong, ginagawa ko naman lahat kahit mahirap. Pero bakit parang walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Meron nga akong anak. Kinakaya naman ako at ang uri ng trabahong meron ako. Si Troy ba? Eh, sino pa mo ba? Wala naman ako ibang anak. Bakit? Nag-aaway na naman ba kayo? Yung mga dating away namin, kaya ko pa sikmurain. Pero ngayon, ang bigat-bigat sa dibdib, Chong. Oo! Kasalanan ko maging mabusok ako nung kabataan ko, kaya nga nabuntis ako na isang lalaking irresponsable. Pero alam niyo naman, Chong, kung gaano ako nagsikap at nagsakripisyo para maitaguyod ko si Troy. Mahal na mahal ko anak ko. Kahit na magkanda ko ba na ako sa pagtatrabaho, gagawin ko para lang mabigyan siya ng maayos na buhay. O, nagawa mo naman. Eto nga, nag-aaral siya sa magandang universidad, hindi ba? Kung maliitin niya yung trabaho ko, para bang akala mo, iligal yung pinagkukunan ko ng perang pambili ko ng pagkain, isusubo niya araw-araw? Baka naman nadadala lang sa mga barkada niya. Pagpasensyahan mo na. Bata pa si Troy. Kailangan pa niya ng gabay. Paano ako magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ko? Kung mismong anak ko, ikinahihiya ako. Nag-away kayo ng mama mo? Alam mo, minsan may gusto kong mag-wish na sana sa ibang pamilya na lang ako galing. Ha? Bakit? Parang kagaya nyo, mayaman din ako. Buo ang pamilya ko. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Hindi kagaya ngayon na kapag may kailangan ako, maghihintay pa ako ng 2 buwan kasi mag-iipon muna ng pambili o pambayad si mama. Troy, bakit ka ganyan magsalita? Bakit? Hindi ba unfair ang buhay? Bakit hindi na lang lahat mayaman? O kaya lahat mahirap? Para pantay-pantay. Alam mo, kahit ganito ang buhay namin, minsan gusto ko ring isipin ha, sana ordinaryong pamilya na lang kami. Oo, akala ng maraming tao kapag mayaman ang isang pamilya wala nang problema. Pero alam mo, money is not everything, Troy. Swerte ka nga eh. Kasi lagi mong kasamang mama mo. Book na kasi isa ngayon. Pinagluluto ka pa ng pagkain. Ito Eh ako, ang aking buhay. si mama, wala naman tayong magluto yun eh. Kahit may sakit ako, ang nag-aalaga sa akin, yaya namin. Kasi busy sila pareho ni Papa sa business. Pero naiintindihan ko yun. Kasi para naman sa amin ang pagsasakripisyo nila. Iba-iba kasi ang mga magulang natin. Pero pare-pareho silang nagsisikap sa kanilang sariling paraan para sa ating mga anak nila. Sana i-appreciate mo mama mo. Single mother siya. At Troy, hindi madali yun. Ay, salamat. Wala na mga customer. Pwede na umuwi. Ay, sakit na ng likod ko. Napakamakasarili ko talaga. Tama si May. Dapat na-appreciate ko lahat ng pagsisikap ni Mama para sa akin. Kahit nag-iisa lang siya naghahanap buhay, ginagawa niya ang lahat para maibigay ang mga luho ko. Troy? Ma! Oh, bakit dumaan ka pa dito sa restaurant? Ma, sorry po.
dumaan ka pa rito sa may usok na pinagtatrabahuan ko para lang mag-sorry. Pwede namang hinugasan mo na lang yung mga pinggan sa bahay. Tapos na po. Talaga? Opo. Tinupi ko na rin po yung mga damit. Ay, kaya loves na loves kita. Kahit napasaway ka eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Maaga pang pasok mo bukas. Nang mag-away kami ng anak kong si Troy, aaminin kong parang gusto ko nang bumalik sa nakaraan at itama ang lahat ng maling nagawa ko. Pero naisip ko, para saan? Oo, may mga pagkakamali akong nagawa. Pero hindi doon kasama ang pagbubuntis ko sa aking nag-iisang anak. Sa mga kagaya kong single mother, mahirap. Pero huwag na huwag tayong susuko. Dahil walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Ako po si Divina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, at Rosana Villegas sa papel na Divina. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang dalagang halos 2 dekadang nangulila sa kanyang ama. Siya ay si Mira. Bago pa ako ipinanganak, namatay ng papa ko. Ito ang sabi sa akin ni Mama ng mga kamag-anak namin at ng mga taong nakakakilala sa amin. Kaya ang tumayong tatay para sa akin ay ang bunsong kapatid ni Mama. Subalit, ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Lilipat ka ng trabaho. Ang tagal-tagal mo na dyan sa kumpanyang yan. Tsaka maayos naman dyan ang sweldo, di ba? Mas mataas yung offer sa akin dito sa lilipatan ko, ate. Pero bago pa lang yan. Alam mo, mamaya, mabankrupt agad yan. Lalo ka mawala ng trabaho. Huwag ka nang umalis dito sa trabaho mo, Nelson. Alam mo, ate, sa totoo lang, nagsasawa na ako sa trabaho ko doon eh. Paulit-ulit na lang, wala nang bago. Ako, Nelson, maging practical ka. Gusto mo mag-resign kasi nagsasawa ka na sa trabaho. Tapos, lilipat ka sa kumpanyang wala namang kasiguruhan. Anong klaseng desisyon yan? Mabuti sana kung bata ka pa eh. Pwede mo sa akin sabihin yan. Sa edad mong yan, abay mahirap na makahanap ng trabaho. Paano kung biglang nagsara yan, lilipatan mo? Di nga ka. Ay, Uncle Nelson! uy, Bakit abot tenga na naman yung iti mo, Mira? First honor ako! napakagaling talaga ng Mira ko. Thank you, Uncle! Kailan ang recognition nyo? Next week, Ma! Uncle, Oh. sabi mo, kapag honor student ako, ibibili mo ako ng bike. Ay, walang problema. Kahit motor pa. Anong motor? Sa bisikleta nga, ninenervyos na ako kapag sumasama yan sa iyo sa malayo. Motor pa kaya? Joke lang, ate. Pero kailan mo ako ibibili, Uncle? Pagkababa mo ng pagkababa sa stage, ibibigay ko na sa yung bago mong bike. Yes! Hi, Pa. Honor student ulit ako. Sana nandito ka. Para ikaw na yung magkakapit na medalya ko. Tapos, magpapagawa
Magpa-picture sana tayo. Mira, Ma? bakit hindi ka pa natutulog? Matutulog na po. Kinakausap mo na naman ang larawan ng papa mo. Kung buhay pa si Papa, Ma, ano na kayang itsura niya ngayon? Siguro may balbas na siya. Tapos may salamin. Baka kalbo na rin siya kagaya ni Uncle. Hindi natin alam. Posible. Paano yun, Ma? Walang bumibisita sa kanya sa puntod niya. Kasi nandun siya sa probinsya, doon siya nailibing. Nga, wala. Siguro napakalungkot ni Papa. Sige na, matulog ka na. Sige po, Ma. Good night, Ma. Mm. Good night, Papa. Uy, Annabel. Kanina ka pa parang natutulala dyan. Bakit ba? Carmi, O ano, bakit? naalala ko lang si Gaspar. Sus, napakatagal na siyang wala. Naalala mo pa rin? Hindi ko rin maiwasang isipin minsan kung kumusta na ba siya, kung ano na ba ang tsura niya. Malamang matanda na rin yun. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na. Hindi na rin kumukontak sa akin yung kapatid niya eh. Baka patay na. Sa tingin mo? O, di ba? May riot din na nangyayari sa mga bilangguan. Paano kung bigla na lang siyang magpakita dito? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Ilang araw lang, lalaya ka na, Gaspar. Oo nga, Mantinoy. Siguro, kating-katinang pa mong maglakad palabas dito sa Zelda. Sa totoo lang, Mantinoy, natatakot ako. Natatakot kang lumaya? Oo. Nauunawaan kita. Ganyan din siguro ang mararamdaman ko kung mabibigyan ako ng parol ngayong taon. Baka maramdaman ko rin yung nararamdaman mo. Sa tagal nating nakabilanggo, hindi na natin alam kung paano mabuhay ng malaya. Hindi ko alam kung may buhay pa ba akong babalikan paglabas ko rito. Uy, di ba't may pamilya ka? Hindi kami kasal ng kinakasama ko, Mantinoy. Pero may anak kayo. Meron. Uy, mali mo. Hinihintay ka pa rin ng pamilya mo. Mula nang malipat tayo rito, sabi ko sa kinakasama ko, huwag na niya akong bisitahin. Kaya baka paglabas ko rito, mag-isa ko na lamang nahaharapin ang panibagong buhay. Nakakapagod. Bantayan mo itong bike ko ha. Bibili lang ako ng tubig. Sige po, Uncle. Pupunasan ko nga muna tong pawis ko. Init. Ineng, Ho? Bakit po? alam mo ba kung saan itong address na to? Patingin nga po. Doon po to sa may amin. Diretsuhin niyo lang po itong kalsadang ito. Tapos may makikita kayong maliit na iskinita doon sa kaliwa. Yun, doon kayo pumasok. Marami pong bahay sa compound na yun. Salamat. Sino po bang hinahanap niyo? Baka kilala ko. Wala na. Dire-diretso na siya. Mira. Itong tubig. Sino ba tinatanong mo? Yun ang lalaki. Sinong lalaki? Iyan o. May hinahanap na address. Iruro ko dun sa may compound natin.
Maraming salamat dito sa ulam, Carmi, ha? Kasi naisip ko, baka hindi ka na naman nagluto. Kasi linggo. Ay, oo eh. Text ko sana si Nelson para bumili na lamang ng ulam. Ay, ganun ba? O, siya, sige. Aalis na ako. Ay, nasan nga pala yung anak mo? Ay, ayun. Kasama ni Nelson, nagbibisikleta. Mabuti yan. Nang nakapag-ehersisyo. Oo nga, kaya lang, nag-aalala ko kapag masyadong lumalayo. Kasama naman si Nelson eh. Tiyak na hindi nun pababayaan si Mira. Para niya na rin anak si Mira. Sinabi mo pa. Kaya nga hindi na nag-asawa para daw maalagaan niya si Mira. Gusto niya lumaki yung anak ko na may tumatayong ama. Napakapalad mo sa kapatid mo na yun. Ay, siya, sige. Ako'y tutuloy na. Ay, sige. Salamat uli sa ulam. Late na bagay. Ihahain ko na ito sa mesa na sa ganon. Pagdating ng dalawa, kakain na lang. Ay, may naiwan yata itong si Carmi. O, may naiwan ka baka... Annabel, Gaspar? Nagsusuri. Napakatagal ko inilihip sa'yo. Totoo. Mira, Uncle, anong sinasabi ni Mama? makinig ka. Gusto ka naming protektahan at gusto naming lumaki ka ng maayos. Kaya namin nagawa ito. Ayaw namin na makatanggap ka ng pangungutya mula sa mga tao. Kaya minabuti naming ilimo sa iyong tungkol sa papa mo. Hindi ko kayo maintindihan eh. Mira, Ha? Mira, siya ang papa mo. Papa? Hindi ba? Patay na papa ko? Hindi. Buhay siya. Buhay siya, anak. anak, Buhay. Buhay ka? oo. Buhay ako. Pwede ko bang hawakan ng pisngi mo? Oo. Oo, anak. Totoo nga. Hindi nga ito panaginip. Mira, anak. Maari ba kitang yakapin? Naku. Mira, kakain na. Ma? Ma! Oh, bakit? Si Papa, kasama na aking Nelson mo. Bakit ba? Akala ko kasi nawala na naman siya eh. Ay, gusto mo ba talaga makasama ang Papa mo? Oo, Ma. Kahit dati siyang bilanggo. Kahit dati siyang drug pusher. Mm-mm. Talaga? Kahit ano pa siya. Gusto ko kasama ko siya. Papa ko pa rin naman siya kahit ano o sino man siya. Hindi na yun magbabago. Wala nang bata ako. Hanggang ngayon. Araw-araw ko siyang kinakausap. Pinlarawan niya. Kahit wala siya. Pakiramdam ko, kasama ko pa rin siya. Pagkakaiba nga lang ngayon. Kasi nakikita ko siyang gumagalaw. Humihinga. Nagsasalita. Napakabuti mo, anak. Hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. Salamat, Ma. Dahil hinayaan mong malaman ko ang totoo. At makilala ko ang totoo kong ama.
Kung sa iba, masakit malaman ang katotohanan. Para sa akin, napakasayang malaman na buhay pa ang totoo kong ama. Nang panahong yun, pakiramdam ko, nahanap ko ang nawawalang bahagi ng aking pagkatao. Ako po si Mira, at ito ang aking buhay. Madalas, masakit tanggapin ang katotohanan. Ngunit, wika nga sa kasabihan, the truth will set you free. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Mira. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.